Kamakailan lang nang magpaunlak ng isang eksklusibong panayam ang Queen of All Media Kris Aquino sa kanyang kaibigan na si Ogie Diaz sa Amerika. Dito na ikwento ni Kris na hiwalay na sila ni Batangas Vice Governor Mark Leviste at mayroon ng bagong nagpapatibok sa kanyang puso. Ibinahagi rin ni Kris na isang doktor ang bago niyang kasintahan na ikinagulat ng lahat. May natanggap namang balita ang batikang mamamahayag at showbiz reporter na si Christy Permin na di umano ay nag-overlap ang relasyon ni Kris kay Mark Leviste at sa bago niyang doktor na boyfriend. Na ibig sabihin ay di pa man maghihiwalay sila Kris at Mark ay ini-entertain na nito ang bagong mangliligaw at posibilidad na naging sila na bago pa man sila maghiwalay ni Mark Leviste. Si Kris Aquino, tatanungin natin kung totoo ba na nagkaroon ng overlap sa pagitan ni Vice Governor Mark Leviste at ng kanyang bagong inspirasyong doktor. Kasi ang balita po, February pa lang daw ay nandoon na kay Kris yung doktor. Diba? Totoo. Oo. Ano, Romel? Ano nangyari? Eh, di ba sabi, di ba merong mga balita na, di ba, nandun si Vice Gov, pero hindi siya makakapunta sa bahay ni Kris Aquino. Di ba? Yun yung mga eksena, no? Bakit hindi makakapunta pero nasa abroad na siya? So, text lang, ganun ba yon? Dahil nandun na sa, nasa Amerika na pwede siya makapunta, pero dati nakakapunta siya. Di ba? Yun ang iniisip ko. Anong nangyari? Bakit ganun? Pero nandun sinabi na siya. naman ni Kris, mula pa nung November, hindi na ganun kaganda ang kanilang komunikasyon. May something na. At nung February, nag-start daw nung February, wala na talaga. So, noong February, noon siguro dumating yung mahiwagang doktor sa bahay. Mahiwagang doktor. Kaya wala na talaga, hindi nag-overlap, di ba? Hindi nag-overlap. Ay, maganda itong kay Juris, ha? Ang ganda-ganda ng idea niya. Napakaganda talaga. Gustong-gusto ko itong kanyang sinabi, ha? Sabi ni Juris. Okay. Kung itatanong natin ito kay Kris Aquino, tiyak na detalyado niyang sasagutin ito dahil hindi naman siya maramot sa impormasyon. To the point of oversharing na nga, di ba? Pero gustong-gusto din naman ng publiko, sabi niya. Yung tipong isang tanong lang, pero libro ang sagot ni Kris. Kaya Kris, may overlapping nga ba? Kailangan kay Kris talaga manggaling ang totoong detalye kung nagkaroon ng overlapping sa pagitan ng doktor at saka nitong si BG Mark, di ba? Oo, sila lang naman nakakaalam ng talagang eksaktong date kung kailan at kailan simula at kailan nagwakas, di ba? Pero marami kasi ang naniniwala na hindi nag-overlap. Kasi nung nandito na si BG Mark, kahit February, March, may queen pa siya, di ba? Parang gusto pa niyang patunayan na buo pa rin ang kanilang relasyon. Pero binlang ka na ngayon ni Kris na sabi niya, November pa lang, hindi na maayos. At February, talagang wala na. Di ba? Ayun. Yun. Paano yan ngayon? So, walang overlapping. Di ba? Aloka. At kung sakali man, naku po, ewan ko na lang ha, kung ano na naman ang bagong issue na kapupuntahan nito. Okay. Romel, pag humatsing si nanay, rattle ka agad. Medyo may taranta kasi pag pinapasa nyo kay Romel ang mic, natatarantang. Sabi ni Eddie Letada. Sabi ni wala pa naman, Eddie. Wala pa. Maya pa. Wala pa, mamaya pa. Sabi ni sa Silverio na hindi ba nakita ni Mama Odds yung doktor nung bumisita sila kay Kris for the interview last month? Wala. Hindi nakita. At hindi sigurado ipakikita ni Kris yung doktor kung sakali man. Hindi. Si pero sa mga... Alam mo bang si James Yap, bago ko nakita, ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal magkasama kami sa Dabas, di ba? Ando na pala si James sa kanyang dressing room lagi. Pero pagka dumadaan ako, pinatatago niya sa CR. Sabi niya, sige na nga, I'm so tired of hiding him. Sabi niya gano'n, labas ka na dyan, get out. Sabi niya, pinalabas sa CR si James Yap. Pero ito din na yung doktor, di ba mukhang pinagtatago niya, di ba meron daw nakakita na cute nga daw yung doktor pero hindi na daw nila sasabihin ng itsura para kasi sinabi daw ni Kris na wag na daw muna. At saka para naman merong Oo, mas maganda na rin yan. Mas para naman merong iniisip ng mga tao kung ano itsura niya talaga. Pero kay Kris manggagaling yan, maniwala ka sa akin. Hindi makapapayag Bless hindi you. makapapayag si Kris Aquino
na hindi niya sabihin sa publiko kung sino ang doktor na ito, kung ano itsura at kailan sila naging magkarelasyon. Kay Chris manggagaling yan. Oo, Hindi mahirap kahit itago yun na yung ganun mga tao nagpapasaya sa iyo, nagpapaligaya sa iyo, itatago mo. Naku, minsan, isang mayroong ilalabas yan si Chris. Sabi ni Boy si Karagay, si Ipi Banay at saka si Mayor Joey, pinakita niya ba agad sa inyo? Charot, sabi ni Boy si, naku, oo naman. Oo. Alam ko pa lahat ang mga kwento. Na-aksidente ko noon 1994. Nung dumalaw si Kuya Ipe at si Chris sa Lourdes Hospital kung saan ako nakakonfine. At doon niya sinabi, I am pregnant. Sabi niya, doon yun. November 1994. Kaya alam ko, yung kay Mayor Joey naman, it was all over. Hindi naman may tatago yun, di ba? Hindi may tatago yun. Si Chris pa, di ba? Alam mo naman si Chris, lahat ng nagaganap sa buhay niya, kasali ang publiko, di ba? Oo, Para wala daw siyang para hindi daw siya wala siyang pananagutan sa bandang dulo. Kaya lang, minsan oversharing nga lang, di ba? Oversharing. Sana medya-medya lang, di ba? Nako, sabi ni John, isang araw, pag pinaputok ni Chris Aquino kung sino yung doktor na yan, isang doktor na naman ang mawawala ng kapribaduhan sa mundo. Totoo yan, John. Malay mo naman, dumami lalo ang pasyente ng doktor. Ay, nako. John, totoo yan, Oo, kapag ka daw lumabas na yung identity ng doktor, isang doktor na naman ang mawawala ng kapribaduhan, di ba? Kung mahal naman ang doktor si Chris, why not? Why not? Diba? Corrected by po, nanay, hindi papayag si Chris na hindi sa kanya manggagaling ang press release. Kita naman po natin nung interview lang ni Bimbi, hindi siya napigilan umupo. Si Chris pa po banay, nag-iisa lang si Chris Aquino. Tama, Mayang. Hindi pwedeng hindi sa kanya manggaling yan. Totoo yan. At sabi ni Paolo Balde, Nay, ikinuwento mo sa akin tungkol kay Philip at Joey. Ikwento mo sa akin. Wag na anak, nakaraan na yun. Tagal-tagal na nun. Nay, sa kalagayan po ni Christmas, mabuti na po, doktor, ang kanyang karelasyon para maalagaan siya ng gusto. Beneficial po sa kanya yan. Hindi na rin po panahon ng mangga. Tama ka, Dan Clavesillas, di ba? At sabi ni Eddie Letada, basta ako, Nay, pag naaalala ko ang linya ni Chris, ay tawa ako ng tawa kahit mag-isa. I make him governor na. Ha. Ayun. Eddie Letada. Ayan. Si ano yun? Si dating governor Mark Lapid. Pero meron ka pang isa na linyang hindi mo alam. Nung tanongin ako ni Chris tungkol kay Mark. Alam mo yun, Roel? Alam mo yun? Nanay, di ba? Nanay, why is the chu-chu-chu-chu-chu? Ganun. Ay, naku, hindi na po kasali yon. At baka mauwi sa sex video yan. Di ba? Okay.